What is up, guys? Welcome back again to my to my video. Yeah. What's up, guys? Welcome back again to my video. Again, this is DR. So, andito na naman kayo sa aking video. But anyways, parang may dumi ako dito. Iyon, gaya na sabi ko sa Kape at Kwento sa ating latest na upload is meron ako mga iba pang ginagawa bukod sa streaming. So meron din naman tayong daily na trabaho. At the same time meron tayong negosyo ng mga isda-isda. Nagbe-breed tayo ng mga iba't ibang klase ng isda. Pero for now, guppies and mollies ang meron tayo. At sasamahan nyo ako magpakain ng ating mga isda. Tingnan natin kung papakain tayo kasi parang kanina yata napakain ko na sila. Pero yeah, papakita ko sa inyo. So ang gamit natin pagkain sa ating mga isda is a live food, no? Medyo magastos siya pero still worth it naman siya. Bakit? Kasi yung mga live food na yan ay nagbibigay ng high protein para sa ating mga lagang isda. Ang gamit naman nating brand is the Deep Blue. Ayan. So, Deep Blue brine shrimp ang ginagamit natin para sa pagpapakain ng mga isda natin. Ito, hatchable to. Lalagay ko na lang yung link dito sa description or sa comment section para makita nyo. Para sa mga nag-aalaga ng mga guppies, mollies, kahit betas, pwede to. I think ito yung pwede nyong gamitin. Ang Deep Blue kasi maganda siya, 100% ang hatch rate. Sobrang effective at marami ng mga fish keepers ang gumagamit niyan at nagpapatunay. Even yung mga malalaking fish keepers dito sa Pilipinas. So Deep Blue talaga ang the best. Actually, meron nga sila last time na competition. Di ba nagulat kami competition ng mga isda? Yes, meron. Ang competition ng mga isda ay about sa kung gaano sila kaganda lumangoy, anong klase ng strain sila. So in this video, matututo kayo kung ano yung mga bagay-bagay sa isda, no? Sa mga wala pang idea, bakit merong competition, bakit may mga ganyan, bakit napakaseselan, bakit mapresyo, bakit mahal, bakit mura. Anyway, samahan niyo ako doon sa garahe para pakita ko sa inyo yung itsura ng mga setup natin, yung mga products din natin. So, tara, samahan niyo. Dito na tayo sa garahe. Kung makikita niyo sa likuran ko, ayan, napakadami ng aquariums kasi andyan lahat ng mga alaga nating isda. Itutour ko kayo kung ano yung mga isda na inaalagaan ko at kung paano ko sila binibreed at kung ano-ano yung mga kulit ng pusa ko, alagang pusa. Ito nga pala alagang pusa. So anyways, ayan, nandito yung mga alaga nating isda. Meron tayong guppies, meron tayong mga plants, iba't ibang strain. Actually, meron din ako mga experiment shit na ginawa. Let's say yung isang strain A, tapos strain B, pinag-pair ko sila. Kasi usually, para mas madali explanation, lalagay lang nasa letters. So, usually kasi dapat pag magbe-breed ka ng isang strain, is dapat strain A to strain A para maganda yung kalalabasan. Para maglalabas yan, mag-output siya ng strain A din. Now, ang ginawa ko is strain A, tapos strain B, tapos naglalabas siya ng strain C. May mathematically shit na mga nangyayari. Anyway, so ito, pakita ko sa inyo yung mga isda natin. Ito, isa to sa mga isda natin, which is green mosaic. So, around 40 pieces to. Kaya malilit pa sila kasi mga lang to. 3 weeks old. And then here, hindi nyo lang sila masyado makikita. Pero meron tayo dyan mga, meron tayo dyan mga fry ng pea dirt. Ang pea dirt kasi is ganito ang itsura niya. Ayan. Ito, breeding cage natin. So dito nagbe-breed, nagme-mate yung dalawang isang pair. So ito naman is the purple dumbo ear. And then this one, ito yung sinasabi kong strain na ginawa ko, which is ito yung combination ng red tuxedo at saka ng koi. So ayun yung kinalabasan niya. Actually medyo maganda siya. Natutuwa ako sa itsura niya. Hindi na kasi siya makita na maayos. Pero natutuwa ako sa itsura niya. And then syempre meron tayong mga tetras dito. Yung tetras na yan sa anak ko yun. And then ito naman yung mga mollies natin. Ito mga mollies na yan, may mga maliliit pa, which is yung mga fry. Yan. So iba-iba klase ng molly to. Merong PKBM, merong PKBM, Trico Redhead, Peach, no? Peach molly. Tapos ito, consider ko siya as chops. So pag sinabing guppy chops kasi, hindi mo nakuha yung strain na gusto mo. Though pangit siya sa paningin ng iba, pero maganda rin siya para sa akin. Especially ito, this one. So ito naman is PDDE. Ilang pieces to, marami-rami rin to. Purple dumbo ear to, meron din to, meron pa din yan. Ang mga magulang ng purple dumbo ear na yan is this one. So itong station na to, this one. Ito adult. So itong stand na yan, ako lang gumawa niyan, tsaka yun. So ito yung mga PDDE, ito yung mga male. Ayan.
So, titignan nyo yung male, napakaganda nila, di ba? And then this one is the red tuxedo. Ito yung mga adult na, ha? Adult sizes na yan. And then this one is the PKBM. No? Molly naman to. And then this one is the red tuxedo na male. Tapos yung may black is the koi. Koi guppies. So lahat yan, may mga plants tayo which is the guppy plant. So ito, kaya nakaiwalay ito, ano rin to, red tuxedo din to, nakaiwalay ito kasi ginugroom ko siya. When we say groom kasi, pinapaganda mo siya, pinupukusan mo, ini-improve mo para pag nag-breed siya, maganda yung kalabasan. And then this one is the female green mosaic and female PDDE. And then this one assorted, halo ng experiment ko at saka halo ng pure na red tuxedo. Sa ilalim naman, wala pang laman kasi naka-ready lang siya for the fry. And this location, makita nyo may mga tops tayo dyan. Ayan. May mga tops tayo. Ito naman yung ating golden, pure gold. Ayan. So nag-fry na to ng dalawa. Hindi ko pa chine-check today kung meron na bang lumabas na mga bagong fry. Pero ayan, hirap makita. Gold kasi sila eh. This one, puro ano to. Puro fry din to. And also here. Ayan, ewan ko nakikita. Ayan. Ito, marami na rin to. Marami na rin naman to. May mga halo-halo na yun dyan. Ito yung mga grass natin. Ito po saan pang palit. So ito, another Dumbo ear. Ayan. Dumbo ear to, sorry. Pea dirt. Ayan. Another pea dirt siya. So ito mga pea dirt na yan. Ayan. Alam kung makikita natin siya. Pero ayan, mga pea dirt yan. Mga breeders din natin yung pea dirt na yan. So itong mga pea dirt na to, ilang pair ang nandirito. At the same time, may mga babies na nilagay ko na rin dito. So hinahayaan lang natin sila. And this one, ito yung top ng mga pinag-experiment ko. Siya makita. Alright, anyway, it's okay. Masyado kasi maaraw. Ito, red tuxedo to. May shrimp tayo na. Yan, ang ingay naman na ito pusa ako. Malapakingin talaga yung pusa ako. And then, syempre, nandito yung arwana natin. Silver lang naman siya, tsaka tin foil. Tapos, yeah. Actually, yan, dito yung mga ibang products. Medyo makalat lang dito, no? Kasi, ito pagkain ng mga guppies eh. No? Ayan. Deep blue baka naman. Ayan, deep blue brine shrimp. Ang pag-hatch niya kasi ganito ang itsura. So, papakita ko sa inyo din ito ang itsura ng pag-hatch ng deep blue. Ayan. Titignan nyo dyan, dalawang station yan. Kasi bakit? For example, naubos yung isa, tsaka ko lang titimplahan yung isa. Kasi buhay ng isang ganito, 24 hours lang. 2 days, 3 days, and then namamatay na sila. Tapos hindi na siya napapakinabangan. Bumabaho na siya, hindi na siya napapakinabangan. Kaya 2 to 3 days lang ang lifespan nitong brine shrimp. Yung iba kasi, sa totoo lang, ginagawa nila, nilalagay nila sa freezer, pinifreeze nila yung mga brine shrimp nila para magamit pa, kukonsume pa nila next time. No? Hindi ko pa pala napakita sa inyo yung isang, yung trico ko na dark base. So kung makikita nyo doon, madumi yung tubig, pero it's okay kasi yung algae na yun, yung mga lumot, okay lang yun. Nutrients din yun, good bacteria naman siya. So yun lang, yun naman ang mga kailangan yung tandaan sa pag-alaga ng mga ganitong klaseng isda. At the same time, sa mga guppies, hindi siya ganun ka-sel-alagaan compared sa mga ibang isda, napaka-selan. Beginner friendly talaga. Meron pa tayo sa ilalim. Oh. Ito naman din, gold dust na molly. Lahat na nakita nyo mga maliliit, ako nag-breed niyan. Lahat na nandito sa taas, tapos ito, to, lahat galing sa akin yan. Ako na nagpa-breed niyan, napadami ko siya ng ganyan. Yung iba na out na natin. And ito ngayon, waiting time na ito is, ito ganito kaliit, abutin niya ng mga 2 months. This one kasi, napakagandang klase ng isda na ito, itong green mosaic na to. Sa hawak natin na isda, ang pinaka medyo may presyo is the green mosaic. Sa green mosaic kasi, ganda yung kulay niya, lalo na pag natapatan ng araw, no, ng ilaw, ito na pinapakain ko. Pero kapag mga bata-bata pa, ang pinapakain ko dyan is yung deep blue. Siyempre, meron din tayong mga tinitindang mga aquariums. May mga binibenta rin tayong set, hangin, conditioner ng tubig, mga ganun.
meron tayong mga tinitinda mga ganun. So, yun nga guys, ang pagiging fish keeper talaga, masaya siya, nakakawala ng stress kasi pwede kang maupo dyan sa umaga, magkape, tapos mag-ano ka ng, alam mo yun, pakain ka ng isda. Nakakatuwa sila pag nakikita mo lumalangwit, marami sila. So guys, ito naman, itong aquarium na to, for shaping na to, hindi pa kasi nakakabit yung mga strip. Kasi makikita nyo rito, sobrang dami na ng aquarium ulit. Kasi itong kalahati ng garahe ko talaga, pinupuno ko siya ng aquarium. Puro na stock. And then mga ilang araw lang, bus na agad. Yung mga natira kasi dito, ano to hindi ko siya plinanong ibenta talaga. Plinano ko kasi siya ilagay dito sa garahe para pandagdag ng lagay ng mga isda. Ang gabi kasi is a live bearer na isda, which is pag lumabas siya sa isang female na guppies, automatically ano na siya, isda na siya kaagad, hindi siya itlog, hindi niya kailangan mag-hatch. So, ang isang female na guppies usually nanganganak yan ng mga around 50 to 100 pieces talaga. Depende sa kondisyon ng sa pagkokondisyon. Pag mga first timer ng mga guppies na mga anak, ang binibigay nila usually lang 15 to 20, ganun kababa sa isang babae. Pakain na natin yung mga isda. Nasama ko na kayo, na-tour ko na kayo dun sa mga alaga nating isda. Siguro next time, tama kayo sa akin, lalabas tayo, tignan natin kung anong trip. No? So, Deep Blue, baka naman, di ba? Kay MR Guppies, baka naman. Baka mapanood mo yung video natin. So, yeah, I think that's all. Thank you for watching and subscribe kayo sa ating channel para sa next update. Peace out!